Samantala, hindi panlalaglag o bintang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga pahayag ni late Representative Martin Romualdez. Nauna nang itinanggi ng dating speaker na may kinalaman siya sa maanumalyang flood control projects. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Kung ang pag-iimbestiga po ay makakatulong mismo ang dating speaker, mas gugustuhin po yan ng pamahalaan ng Pangulo para managot ang dapat na managot. Pabor ang Malacanang na tumulong si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez sa investigasyon ng pamahalaan laban sa mga sangkot sa mga isyu ng korupsyon. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Nauna nang binasag ni Romualdez ang pananahimik matapos na makaladkad ang kanyang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Paliwanag niya, wala siyang kontrol sa pambansang budget. Nagsisimulaan niya ito sa executive branch at hindi sa loob ng sesyon ng Kongreso. Ayon sa palasyo, inimbestigahan na ito ng Malacanang. Kung ano po ang magiging depensa sa mga maaaring pag-aakusa kay dating Speaker Romualdez ay kanya pong depensa po yon. At kung sinasabi niya po na ang executive ang may command responsibility, kaya nga po nagpautos ang Pangulo. Hindi po tinulugan, walang pagka-cover up, pinaumpisahan po niya ang pag-iimbestiga. Para kung meron mang anomalya at kung sino yung dapat na managot, dapat po na managot. Malaki rin ang paniniwala ng Malacanang na hindi pinasasaringan ng kongresista ang pinsan na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hindi ganun ang tingin ng Pangulo dahil nga po, una po, 2025, nung nakikita niya na mayroong mga anomalya, siya po ang nagpautos na magpaimbestiga. Hindi itinuring na pamimintang o paninisi ng palasyo ang mga pahayag ni former House Speaker Romualdez nang banggitin nito na ang executive branch ang siyang may mata sa pambansang budget na siyang kinurakot ng mga nasa likod ng malawakang flood control scam. Muling igidit ng Malacanang na walang sinisino ang batas at lahat ng mga mapapatunayang nasa likod ng korupsyon ay dapat managot anuman ang posisyon. Mula dito sa Malacanang, ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.